Noong 2020, sa gitna ng COVID-19 lockdown sa Pilipinas, may isang personalidad ang mabilis na nag-viral sa Facebook. Shout out sa 33 million viewers. 33 million, no? Grabe, no? Isang lalaking nagpakilalang mayamang negosyante, isang lalaking nagbigay ng tulong pinansyal sa mga nangangailangan. Mas nakilala siya sa pangalang Francis Leo Marcos. Pero ayon sa mga opisyal na record, ang kanyang tunay na pangalan ay Norman Mangusin. Sino nga ba siya at ano ang mga napatunayan laban sa mga claims na kumalat online? Noong early 2020, naging viral ang kanyang mga Facebook live videos. Sa mga video na ito, may kitang nagbigay siya ng pera at tulong sa ilang individual na apektado ng lockdown. Ang ganitong content ay tinawag niyang Mayaman Challenge. Ang dami na sumagot sa challenge ko. Sila'y mahihirap lang pero may pagmamahal sila sa ating bayan. Kaya kayong mayaman, pambira, labas na! Magpapatalo ba kayo? Ay, ibig sabihin, supot kayo! Kung saan hinamon ang ibang may kaya na tumulong din. Isa na dito si Makagago, na dati ay paniwalang paniwala siya, pero ngayon ay kaaway na niya. Base sa media reports noong 2020, mabilis lumaki ang kanyang online following dahil sa mga viral clips na ito. Mabuhay ka! Ha? Yung mga politikong tulog pa hanggang ngayon, aba, ay gising-gising na! Kung nagagawa ng ordinaryong tao, kayo hindi nyo magawa, ay pambihira naman, higit po kayong kailangan ng taong bayan ngayon. Dahil ang Pilipinas at ang buong mundo ay lumalaban sa isang epidemya na hindi natin alam kung kailan matatapos. Sa panahong maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho, ang ganitong uri ng content ay madaling nakakuha ng atensyon. Ginamit niya ang pangalang Francis Leo Marcos sa social media. Gayunpaman, ayon sa mga ulat ng law enforcement at public records, ang kanyang legal na pangalan ay Norman Mangusin. May mga naging tanong mula sa publiko tungkol sa paggamit ng apelyidong Marcos dahil ito ay apelyidong kilala sa politika ng Pilipinas. Walang opisyal na dokumentong nagpapatunay na siya ay may direct lineage sa kilalang political family na may parehong apelyido. Mahalagang tandaan na ang paggamit ng isang pangalang online ay hindi agad nangangahulugan ng legal na pagkakakilanlan. Noong Mayo 2020, inaresto siya ng mga otoridad. Ayon sa mga opisyal na pahayag ng Philippine National Police at Department of Justice, noong panahong iyon, naharap siya sa mga kasong may kaugnayan sa paggamit umano ng maling pagkakakilanlan at iba pang legal matters. Ang mga kasong ito ay naging sentro ng diskusyon sa social media. May mga supporters na nagsabing siya ay unfairly targeted. May mga critics naman na nagsabing dapat lamang na imbestigahan ang mga inconsistencies. Ang mahalaga, ang pag-aresto at pagsampa ng kaso ay bahagi ng public records. Kumbaga, may mga ebidensya talaga sila. Pagkatapos ng kontrobersya noong 2020, lumahok siya sa politika. Ayon sa Commission on Election Records, siya ay nag-file ng kandidatura para sa Senado noong 2022 elections. Hindi siya nanalo sa nasabing halalan. Ang pagpasok niya sa politika ay nagdagdag pa sa diskusyon tungkol sa kanyang public persona. Mahalagang paghiwalayin ang ano ang napatunayan sa public records at ano ang kumalat lamang sa social media. Facts: siya ay naging viral personality noong 2020. Siya ay inaresto at naharap sa mga kaso ayon sa official statements. Siya ay nag-file ng kandidatura sa Senado noong 2022. Mga bagay na hindi napatunayan sa official documents. Mga claims tungkol sa pagiging bilyonaryo. Mga personal claims tungkol sa background at international business dealings. Sa panahon ng social media, madaling kumalat ang impormasyon, tama man o mali. Ang kaso ni Norman Mangusin o Francis Leo Marcos ay isang halimbawa kung paano mabilis sumikat ang isang personalidad online. Ipinakita rin ito kung gaano kahalaga ang fact-checking at verification. Sa huli, ang dapat nating sandigan ay official records, verified news report at malinaw na documentation. Hindi lahat ng viral ay otomatikong katotohanan.
At hindi rin lahat ng akusasyon ay dapat paniwalaan ng walang ebidensya. Sa tingin mo, ano ang mas malakas sa panahon ngayon, viral image o verified record? I-comment mo ang opinion mo sa baba. Peace. Hindi ako naiiyak sa bashers ko. Wala akong pakialam sa basher ko. Sa mga basher ko, you're a loser.